Mga ka-Republic, maagang pinatunayan ni L.A. Tenorio na magiging isa siyang mahusay na coach. Napigilan ng former Ginebra team captain at ngayon ay coach ng Magnolia ang pag-aal sa balutan sana ni Save Lucero. Ano nga ba ang ginawa ni L.A. Tenorio para makumbinsi si Lucero na huwag lumipad papunta sa ibang liga? Samantala, halos 3 linggo pa bago magbukas ang PBA 50th season at wala pang game schedule ng mga laban, ngunit pinag-uusapan na ang magaganap na Manila Clasico. Ano ang pakiramdam ni L.A. Tenorio na ngayon ay kalaban na niya ang Barangay Ginebra? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa di na mabilang na mga pagkakataon ay isinalba ni L.A. Tenorio ang Ginebra mula sa bingit ng pagkatalo. Ang huli ay sa semifinals ng All-Filipino Conference kung saan sa Game 6, 10 segundo na lang ang natitira sa oras, lamang ang SMB ng 2 puntos, 87-85. Handa na ang SMB na ang kininang panalo, ngunit may ibang plano ang Ginebra Court General. Mula sa isang assist ni Scottie Thompson ay ipinukol ni L.A. Tenorio ang isang 3 para ipanalo ang Ginebra at makahirit ng Game 7. Iyon ang huling heroic ni Teniente bilang Ginebra player at sa susunod na PBA season, nasa bench na siya ng karibal na team bilang bagong coach ng Magnolia. Bilang hotshots coach ay may mga player acquisition ng ginawa si L.A. Tenorio. Ang pagkuha kay Paulo Taha, pati na ang pagharbat kay Javi Gomez Diliano, napupuno sa void na iniwan ng biglang pag-alis ni William Navarro papuntang Korean Basketball League. Hindi agad ito nakita o napaghandaan ng hotshots. Tiwala silang di sila iiwanan ni Navarro. Dinedevelop pa naman sana sina Navarro at Save Lucero bilang 1-2 punch ng Chicken Templados. Ang pagpapalit ng coach ang naging unang hakbang ng Magnolia para mabago ang mapait na kapalaran sa nagdaang 7 taon. Ngunit nanganib na lalo pang masira ang timpla ng pambansang manok nang lumitaw ang balitang hindi magkasundo ang team management at si Save Lucero sa detalye ng contract extension. Si Lucero ang naging pinaka-consistent na player ng hotshots, nag-average ng almost 15 points, 7 rebounds, and 1.7 assists per game. Siya rin ang number 2 sa liga sa block shots. Sobrang importante siya sa team at kung mawawala siya, baka baliwala rin ang pagpapalit ng coach. Napabalitang kinukonsider na ng 6'7" power forward ang mag-entertain ng offer mula sa Japan B-League at Korean Basketball League. At tulad ng pagsasalba ni L.A. sa dati niyang team, gumawa na rin siya ng paraan para mapigilan ang napipintong pag-alis ni Save Lucero. Kinausap ni L.A. ng mano-mano si Save Lucero at ewan natin kung ano ang mga salitang sinabi niya sa Phil-Am UP Maroons product para makuha ang matamis nitong oo. At pagkalipas nga ng 2 araw pagkatapos ng heart-to-heart talk ng dalawa, na-secure ng Magnolia ang pananatili ni Lucero sa kupunan. At sa tulong na rin siyempre ng convincing power ni Al Francis Chua. Matamis ng ngiti lang ang naging tugon ni L.A. Tenorio nang tanungin kung ano exactly ang sinabi niya kay Save Lucero para mapalambot ang puso nito. Tinanong din ng bagong Magnolia coach kung hinihintay ba nito ang Manila Clasico sa paparating na conference. Nangangahulugan ito nakakalabanin na niya ang dati niyang team at ang kanyang mentor na si Tim Kong. Oong hindi, sabi ni L.A. Hinihintay daw niya na parang hindi rin, pero gusto raw niyang ituring na isang ordinaryong laro lang ang Manila Clasico, isang laro na kailangan niyang i-coach ang kanyang team. May mga nagsasabi, tiyak daw di na gaya ng dati ang magiging intensity ng laban kasi nga raw dating Ginebra player na ang coach ng Magnolia. I beg to disagree. Sa mga larong kanto, kahit soft drinks lang ang pustahan o 500 pesos na bayad sa court, ay nagkakainitan ang mga players. Dito pa naman sa isang pambansang liga na milyon-milyon ang sweldo ng mga manlalaro. Magiging mas exciting po ang susunod na mga Manila Clasico
dahil parihong may gustong patunayan ang mentor at ang mentee. Iniisip ng mentor, estudyante lang kita, pero iniisip din ng mentee, lalampasan kita. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Edwin Felizardo. Suportahan na lang natin, sabi niya. Shoutout. At sa iyo rin, Renihiya Tibay. Good luck sa Gilas Team, sir. Ka-Republic, sabi niya. Thank you sa panonood, idol. At sa iyo rin, shoutout George Tolentino. Maulan daw. Shoutout sa iyo rin, shoutout Merson Kabadi Vlog mula naman sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Rosemary Juan, magandang umuulan ng linggo, idol, sabi niya. Magpagaling ka. At sa iyo rin, shoutout Rodante Sabida, mahirap daw talaga ang kalagayan ng Gilas coach. At sa iyo rin, shoutout Brendan Ponji, shoutout sa iyo, sabi niya, palitan daw. At sa iyo, Ray Rabbit, shoutout, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.